Napakarami po ang dapat na ipatawag, gaya po ng aking pinag-privilege speech ng mga nakaraan, Mr. President. Ngunit ayaw niya talagang tawagin ang mga taong ito. Ilabaga, meron siyang pinagtatakpan talaga. Nilimas na nga ang pera ng bayan. Gagamitin mong pagtatakip dahil sa paggalang sa interparliamentary courtesy. Hindi ba sa unang-una pa lang sila nang hindi gumalang sa mga taong bayan na pinaglilingkuran natin? Napakarami po ang dapat na ipatawag, gaya po ng aking ipinag-privilege speech ng mga nakaraan, Mr. President. Ngunit ayaw niya talagang tawagin ang mga taong ito. Ilabaga, meron siyang pinagtatakpan talaga. Taong bayan na po naghihintay, Mr. President. Hindi ba ang taong bayan ang pinagsisilbihan natin? Meron pa po bang tinitingnan siyang mas mataas sa taong bayan, Mr. President? Palagi niyang sinasabi, hindi ko raw po naiintindihan ang interparliamentary courtesy. Mabigat na paratang, Mr. President. Sinabi ko nga po kahapon ang interparliamentary courtesy ay kinapapalooban ng dalawang kapulungan, ang Kongreso at saka ang Senado. Paggagalangan sa bawat chamber. Ngunit bakit po itinatanghal niyan ay galang natin ang kabilang chamber, ngunit tayo mismo dito sa ating sariling bulwagan ay hindi ko nakikita ang tunay na paggagalangan. Alin ba ang mas importante, Ginoong Pangulo? Kailangan ba nating munang igalang ang ating kapitbahay, pero hindi natin igagalang mismo ang miyembro ng sarili nating pamilya? Dito susukatin kung sino po ang merong dalawang standards. Nasabi ko po kahapon, bakit hindi ko babaliwalayin ang konsepto ng interparliamentary courtesy kung yung pong mga taong binabanggit sa napakaraming mga testimonya ng tinawag nating mga witnesses at mga resource persons ay tumutukoy sa mga taong ito? Gagamitin pa natin yun, samantalang sinabi nga natin, nilimas na nga ang pera ng bayan. Gagamitin mong pagtatakip dahil sa paggalang sa interparliamentary courtesy. Hindi ba sa unang-una pa lang sila nang hindi gumalang sa mga taong bayan na pinaglilingkuran natin? At sa kanya pong interview kanina umaga, nabanggit niya, ako po wala na raw sa hulog. Hindi ko raw po maintindihan na tumayo siya rito at sinabi niya na ayaw muna niyang sumagot. He cannot yield to the floor until and unless the partial report has been signed by the majority. Madali pong intindihin yun, Ginoong Pangulo. Ayaw niya talagang ituloy ang pagdinig sapagkat gagawin niyang kondisyon na kinakailangan muna na mapirmahan ang partial report. Saan ka naman nakakita ng ganong klaseng pangangatwiran? Ang sabi ko po, ngayon ko lang nakita ang very highly unusual na patakaran para sa kanya. Sabi ko nga po, kung sinabi niya mismo, ayaw ko magpa-interpolate kahit kanino, lalong-lalo na kay Senador Marcoleta. Diretsahan, Mr. President, tatanggapin ko yun. Ayaw niya bakit ko siya pipilitin? Ngunit kung gagawin niyang dahilan, kaya ayaw niya magpa-interpolate, sapagkat gagawin niyang kondisyon na kailangan mapirmahan muna ang partial report, ino-hostage niya ang taong bayan, Mr. Speaker. Yun po ang hindi ko kayang tanggapin. Ano ito, takutan? Kaya niya ginawa yun? Kaipala, Mr. President, kaya pala siya nag-privilege speech. Hindi dahil sa meron siyang gustong sabihin, para ipakita niya yung kapirasong sulat na yun, may nakalagay, kung Marcoleta, 500. Yun po yung gusto niyang palabasin. Ganito na po tayo ngayon, Ginoong Pangulo. Bakit ko pipirmahan yung partial report? Isa po sa hindi ko matanggap-tanggap do sa partial report ay yung isa sa kanyang mga rekomendasyon tungkol sa sino ang mga taong dapat na ipaghabla. Tingnan po ninyo, Ginoong Pangulo,
doon sa kategoryang public officials categorized under recommendations for preliminary investigation, ang dami pong legislators doon. Pinangungunahan na po ni Saldico at marami pa pong iba. Sa mga intermediaries po, Mr. President, binanggit niya si Undersecretary Traigib Olaybar. Binanggit niya yung Maynard Lu. Hindi ko po alam kung sino yung Carlin Villayap, J.Y. De La Rosa, Mrs. Patron, Lawrence Cruz, John Paul Estrada, Mark Tiksay, alias Peng. Pero wala po yung Yusek Adrian Bersamin na siya mismong naghayag sa plenaryo nung nagkakaroon po ng plenary debates na po sa ating budget. Siyang naghayag mismo sa pangalan ni Yusek Bersamin at ayon sa kanya, niname drop niya ang pangalan ng Pangulo. Sinabi rin po ni Saldico, yung 30 Tamarind Street na kung saan 1 billion ang nai-deliver ni Saldico. At ang tumanggap po noon ay si Yusek Jojo Cadiz. Napakabigat na akusasyon. Ginoong Pangulo, wala man lang po rito sa dapat na banggitin na intermediaries. Nasaan po ang pangalan ni former Speaker Martin Romualdez? Nilagay po niya doon sa classification ng public officials categorized under fact-finding investigation. Ang laki po ng diferensya ng fact-finding investigation sa preliminary investigation. Bakit po yung tinuturo mismo na mastermind, yun pa po yung nasa... Wala po sa preliminary investigation. Nasa fact-finding lang. Tingnan po ninyo yung mga lumabas sa mga dyaryo, sa mga periodiko, Ginoong Pangulo. Billionaire News Channel dated May 5, 2026. Ombudsman, Romualdez umanong tinuturing mastermind sa controversial na flood control scandal. Politico.com dated May 5, 2026. With 56 billion in supposed kickbacks, Ombudsman tags Martin Romualdez as mastermind of flood control scam. Abante dated May 5, 2026. Ombudsman, Romualdez Co. mastermind ng 56 billion flood control kickbacks. Abogado.com PH dated May 5, 2026. Ombudsman panel tags Romualdez and Co. as masterminds. Dito pa lang po sablay na yung report Nandun lang siya sa fact-finding, samantalang ang ombudsman, tinag na po siya, isa sa mastermind. Saan po ba punta ang report? Ginoong Pangulo. Ginoong Pangulo, ang Senado ay hindi dapat maging entablado para sa mga intrigero na alam naman natin kung ano ang totoong motibo. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Majority Leader. Mr. President, I move that we refer the privilege speech of Senator Marcoleta to the Committee on Rules. Any objection? Hearing none, motion is approved. Yes, Mr. President, next to avail of the privilege hour is Senator Risa Ontiveros. I move that she be recognized. Senator Risa Ontiveros recognized. Salamat po, Mr. President. Mr. President, esteemed colleagues, I rise on a matter of urgent national concern, one that cuts across every Filipino household: the price of rice, the survival of farmers, and the integrity of our institutions. From January to April this year, our country imported around 1.62 million metric tons of rice. Wala pong masama sa importation per se. After a temporary ban, a rebound is expected. But what demands our attention at dapat nating tutukan is a sudden and aggressive surge in rice importation by Planters Products Incorporated or PPI. In less than a year, PPI imported over 86,000 metric tons of rice.
73% of that volume came in during the month of January this year. PPI brought in 63,000 metric tons, catapulting it into the ranks of the country's top rice importers. Ang tanong, paano nangyari ito? Because when we look closer, the numbers do not add up. Based on audited annual financial statements for fiscal year 2023 to 2024 submitted to the SEC in August 2025, PPI had equity of about only 536 million pesos and even reported a net loss. Yet we are told that it mobilized 2 billion pesos to finance these imports. Saan nanggaling ang perang ito? Did PPI access loans from government financial institutions? Did it receive preferential treatment because of its links? Or worse, are we looking at BHAS loans in contemporary form? Let us remember that PPI's status as a corporation remains questionable to this day. Historically, it was rescued from bankruptcy during the first Marcos administration through a fertilizer levy imposed on Filipino farmers, 10 pesos per bag of fertilizer sold. In March 2008, the Supreme Court in the case Planters Products Incorporated versus Fertifil Corporation, GR 166006, stated that PPI Incorporated